Puntahan ko, Sek, yung zero balance billing na kasalukuyang ipinatutupad po sa mga DOH-run hospitals. So far, magmula po nung nagsalita si Pangulong Bongbong Marcos doon sa SONA niya about the zero balance billing, kumusta ang implementasyon ngayon nito, Sek Ted? Well, as of November, yung last month's report, over 1,078,000 patients na ang napauwi sa DOH hospital na zero ang kanilang binayaran. Wala, zero balance billing o bayad na ang bill nila. So as high as 2.7 million yung isang bill nung a couple of patients na nalaman ko. Pero on the average, nasa 40 to 50,000 ang cost namin sa mga nadi-discharge namin na pasyente. Although may mga extremes, yung very sick, tsaka na ICU at matagal sa ospital, yun syempre milyon ang gastos doon. And then nalaman namin ang zero balance napapatupad sa pamamagitan ng budget ng Department of Health, yung aming sweldo sa doktor at nurse, yung operating expense na pambili ng gamot at supplies, at yung PhilHealth reimbursement at yung medical assistance for indigent and financially incapacitated patients. So nadinig ko na sa BICAM, mukhang nagpasok sila ng proviso na mag-extend tayo ng zero balance billing sa ibang local government unit hospitals, sa ibang public hospitals. So titingnan ko kung ano yung budget na binigay at kung maipapagkasya to o ito ay ibibigay lang sa mga level 3 at level 2 the LGU hospitals. Okay. So far po, maganda yung pagpapatupad. We've been hearing also sa mga ilang nagsasabi na oo nga, wala silang nabayaran. Pero may natatanggap po ba kayo ang DOH na reklamo kaugnay sa paniningil pa rin sa ilalim ng zero balance billing? Well, ang karamihan ay misinformation or misunderstanding, no? Yung iba gusto nila magbayad ng private room tapos magkuha ng zero balance. Hindi po kayo makakasama sa zero balance kung kayo ay kukuha ng single room or private room. Excluded kayo kasi may bayad ang pinasok nyo or pay. Kailangan nasa ward or basic accommodation kayo or shared accommodation para mabigyan ng zero balance billing benefit. Sek, nandoon po ba yung challenge, hamon, na gusto nga pumasok sa zero balance billing pero hindi na ma-accommodate kasi puno na yung mga basic accommodation? So ang ginagawa namin dyan, nakikipag-tie up kami sa iba't ibang ospital, sa LGU hospital nga, para tulungan yung pasyente with medical assistance funds para ma-zero balance din sila sa paglilipatan nilang ospital. At klaruhin po natin, marami pa ring nalilito po dito, Sek, dahil hindi lahat ng government hospitals ay DOH-run, di po ba? Tama po yan. 83 lang ang Department of Health Hospitals. Ito yung pinakamalalaking regional and medical centers. Sa Metro Manila, 17 po ang ating public hospitals kasama ng 4 na GOCC or Government-Owned Controlled Corporation, yung Heart Center, Lung Center, Kidney Center. Lahat po yan pinatutupad ang zero balance billing. Ngayon, maraming ospital pinatatakbo ng city mayor or ng provincial governor. Ang tawag dyan, LGU-run hospital. Pampublikong ospital din siya, pero hindi po Department of Health nanggagaling ang pondo nila sa lokal na pamahalaan. Yung ibang lokal na pamahalaan nakakapagpatupad ng zero balance. Ito yung mga mayayaman at matagal ng polisiya to. In fact, nauna yung ibang LGU sa zero balance billing basta tagarong ka sa sa LGU nila. Pero yung karamihan nahihirapan, may PhilHealth at meron pang tinatawag na out-of-pocket o copay na babayaran yung ating pasyente. So ito yung gusto nating matulungan sa General Appropriations of 2026. Nagsugo kami ng ilang mungkahi. Mukhang ang nadinig kong naaprubahan ng BICAM ay 1 billion ZBB support fund to LGU Hospital. So hindi ko pa nababasa yung proviso, pero titingnan natin yan at bago mapirmahan ng Presidente, I'm sure tatanungin ako kung ano ang implementation yan. So isa po ito doon sa mga konkretong plano po ng DOH para mapalawak nga itong zero balance billing sa kagaya po yung kaninang na-mention nyo, Sek, yung mga, dahil nga 83 to 87 lamang yung DOH-run hospitals, ay you're considering para mas maraming mga kababayan natin na makinabang at matulungan ay LGU hospitals na levels 2 or 3
Correct. Kasi yung level 2 or 3, ito yung mas serious yung pasyente. That means yung PhilHealth, maliit na lang yung contribution. Yung level 1, okay yon. Yung PhilHealth case rate ay sapat para mapatakbo yung level 1 hospital. Pero pagdating mo sa level 3 hospital, ito na yung mga complicated na kaso, mga operation, mga cesarean section. Kung minsan kulang talaga yung PhilHealth reimbursement. So hirap yung LGU ipatupad yung zero balance. So dito papasok yung zero balance billing support fund to LGU. I think nag-allocate ang BICAM ng 1 billion para dito. And tingin ko kulang to, no? Sa dami ng Yeah. LGU hospital. So ang feeling ko, uunahin ko yung mga LGU na probinsya na walang DOH hospital. May 36 po nun. 36 na LGU hospitals. Malayo, pupunta ka pa sa ibang probinsya para makakuha ng zero balance sa DOH. So unahin kong tulungan yung mga hospital doon sa probinsyang walang DOH hospital.